Ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay, Idol, lahat po ba ng sinaunang gamit mataas ang halaga katulad na lamang po ng plato? At bakit po mataas ang halaga ng mga ito? Sana masagot nyo. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta po sa ating channel. Shoutout po sa inyong lahat, sa mga datihan at mga baguhan. Welcome po kayong lahat sa ating More Than Treasures YouTube channel. So sa tanong po ng ating masugid na taga-subaybay, ang sabi niya, lahat daw po ba ng sinaunang gamit ay mataas ang halaga? Katulad daw po ng mga plato, sinaunang plato? At bakit nagmamahal o bakit mataas ang halaga ng mga ito? So salamat Idol sa iyong katanungan. Ito po ang ating kasagutan sa kanyang katanungan. Hindi po lahat ng mga sinaunang gamit ay mataas ang halaga. Hindi po lahat ng sinaunang plato, kutsara, tinidor o baso, anumang mga sinaunang kagamitan sa bahay, hindi po lahat yan ay mahal ang halaga. So may nagtanong pa nga sa akin, nagsend na picture, sinaunang takore. Ang sabi niya, magkano daw po ba ang halaga nito? Mataas daw ba? Sabi ko, hindi po mataas ang halaga niyan. So nag-reply siya sa akin, ang sabi niya, ito po ay panahon pa ng hapon. So pakatatandaan niyo po mga ka-More Than Treasures, ito po, para hindi na po kayo send sa akin ng kung ano-anong picture na sinaunang gamit at kayo na mismo ang sasagot sa inyong katanungan. Nais ko pong sabihin nyo na hindi po lahat ng sinaunang plato, sinaunang kagamitan sa bahay ay mahal ang halaga. Kahit pa po yan ay panahon pa ng hapon, kahit pa po yan ay panahon pa ni Limahong, o kahit pa yan ay panahon pa ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo mo. Ano po, hindi po yan ang batayan kung bakit nagmamahal ang isang kagamitan sa bahay. Ngayon, bakit nga ba mahal yung ibang mga kagamitan sa bahay? Bakit merong isang plato na napakamahal? Meron naman isang platong walang halaga halos. Pero pareho lamang silang panahon ng hapon. Ano po? Kahit pa po yan ay parehas panahon ng hapon, hindi po dyan nakabatay ang pagtaas ng presyo ng isang kagamitan sa bahay. Bakit po ito nagmamahal? Una, kapag ang isang kagamitan sa bahay tulad po ng plato, kutsara, tinidor, sandok, baso, takore o anumang mga kagamitan sa bahay na gawa sa metal, nagmamahal po ito kung gawa ito sa precious metal. Ano ba ito? Kung ito po ay gawa sa ginto, kung ito po ay gawa sa silver o pilak, kung gawa po ito sa platinum o rhodium o kaya palladium. So number one pong nagmamahal yan dahil po sila ay gawa sa precious metal. Kahit pa po yan ay panahon ng hapon, kung gawa lamang po yan sa bakal, kalawangin pa, tapos ang katapat po niya na isang panahon lamang ng kano. Ano po? Pero ang gawa naman ng panahon ng kano ay gawa sa silver. Isang kutsarang silver, gawa sa silver. Isang kutsarang gawa lamang sa tanso. Natural, mas mahal yung panahon ng kano kahit mas bata-bata kasi precious metal eh. Di lalo na po kung ang isang kutsara ay gawa sa ginto. Kung ikukumpara mo naman doon sa mas nauna na gawa lamang sa tanso o halimbawa may nakatatak, nakaukit doon sa kutsara kasi marami niyan eh 1917 o kaya ay 1880 18th century pa. Yung isa gawa naman sa tanso, yung isa namang makukuha mo kutsara year 1940 so mas bata-bata ng konti, ano po, mas matanda ng konti, gawa naman sa ginto o kaya nakalagay naman ay 1990 pero gawa naman sa silver, gawa naman sa ginto. Natural, mas mahal po yung metal na mas gawa sa precious metal kahit na po yan ay mas bata dyan sa mga sinaunang gamit. Kung ito namang mas batang gamit ay gawa po sa precious metal tulad nga po ng ginto o silver, mas mahal po yan kaysa po sa mga sinauna. Although may mga sinauna po
na talagang napakamamahal. Ano po, kahit na po ay gawa lamang sa kahoy o tanso, kung ito po talaga naman ay makasaysayan. O halimbawa, kung gusto mo talagang magmahal ang iyong sinaunang gamit, halimbawa, meron kang mangkok gawa sa tanso. Kung ito naman ay mangkok ni Jose Rizal, eh talagang mahal yan. Pero siguraduhin mo na yan yung mangkok na ginamit ni Jose Rizal. Bakit? Nakita mo ba na kinakainan ni Jose Rizal yan? Di ba? Madali lamang pong sabihin yan. So, tandaan po natin na nagmamahal po talaga ang mga sinaunang gamit kung ito ay gawa sa precious metal. Kasi sabi niya akong plato, kapag ito po ay gawa sa mga mamahaling bakal. Precious metal nga po, katulad nga po ng silver, gold, at mga iba pang mamahaling bakal. Pero kung ito ay gawa lamang sa tanso, gawa sa bakal, gawa sa alloy, o gawa lamang sa karaniwang bakal, hindi po yan pwedeng magtaas. So ang presyo po niyan is bakal lamang. Kahit pa po yan ay panahon pa ng hapon, kung ang bakal na, kung yung plato ay gawa sa bakal, butas-butas na, eh baka po sa bakal buti, tanggihan pa nga yan eh. Ano po? So lagi niyo pong tatandaan kapag may ibebenta sa yung sinaunang plato, o kaya sinaunang kutsara, sinaunang sandok, sinaunang takuri, inaasay po talaga yan. Yung mga sinauna po kasing kutsara, o kaya ay sandok, o kaya ay plato, takuri, lagi niyo po titignan yung bandang ilalim yan. Nangaandyan po ang tatak niyan. Yung mga sinaunang pitsil, naandyan po ang mga tatak niyan. Diyan po ay may mga description, may timbre yan. Sasabihin yan kung anong metal sila gawa. Ngunit meron din pong mga sinauna na gawa sa ginto, silver, na wala pong mga tatak. Kaya nga po yan ay ginagamitan ng bato, asido. Hindi po totoo na ang pangtingin po ng mga sinaunang gamit ay yung magnifying. Kaya po ginagamitan ng magnifying yan, hinahanap po nila yung mga tatak. Kasi yung iba, napakaliliit po ng tatak, at sa magnifying, makikita mo po yun. Ang pangtingin talaga dyan ay ang asido pa din at ang bato. So nawa sa nagtanong ay nasagot ko po ng malinaw at may natutunan kayo. Sa mga bagong dating, kung nagustuhan nyo, pakisusunod naman po ang ating channel. Pakihit nyo po notification bell, lagay nyo pa all, upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo nga, paki-like and share. Kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Marami po salamat. See you on our next video. God bless po. Mayroon akong itatanong sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig ng awit ko. Nais nyo ba na kayo ay matuto sa usapang alahas, pilak at ginto? Kung nais nyo na kayo ay matuto, buksan nyo ang YouTube channel ko. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures. Lamang ang may alam. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay
may alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo, walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam, sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.